guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Collective reading ito guys ha. Hindi ko pa nagamit ng card. Wow, Empress guys. So good looking, so attractive. Oh. Parang you attract all good things in life. Strong yung Venus sa'yo. Puro puti o pure white. At lahat na sa'yo na eh. Kasi the Empress. Babae o lalaki ka man, basta Empress na sa'yo ng lahat. A combination ng 4 queens yung Empress eh. And you are balanced. And hindi ka nakaka-intimidate, balance nga eh. Yung personality mo, balance ka. And with the color white, pure ka din eh. And also wise, white hair with the white hair. You are wise also. Ano pa ang energy mo yan? The moon. May mga inaalam ka. Meron kang gustong alamin na mga nakahide. O may malalaman ka dahil sa, ano ba yan? May mga hinalungkat ka ba? Na mga nakatago, nakahide. Hindi sa may hinalungkat ka. O ikaw tong may hinahide. May hinahide ka ba? May hinahide ka? Upright ba to? Upright ba yan? Yeah, meron kang hinahide. Ikaw tong merong hinahide. May tinatago. O baka pag sa Facebook ay iba yung picture mo doon. Iba yung pangalan mo. Mahilig ka mag-iba ng ano mo yung alam yung name account, ganon. Iniiba niyo yung pangalan niyo sa Facebook, pati yung picture mo sa ibang person ang ginagamit mo, sa ibang tao. Mahide eh. Diba? Hinahide mo yung sarili yung pagkaganon. O kaya ay hinahide mo yung success mo, yung na-achieve mo, yung narating mo. O merong tao na hinahide mo yung pwedeng pagkatao mo sa kanya. Na meron kang hinahide sa isang person o sa ibang tao, pwede gano'n. O may pagka-secretive ka. Secretive ka. Basta may hinahide ka. Secretive ka. Mahid ka. Ito clarification na naman to. Ano yung tungkol sa'yo? Ten of Wands. Meron kang iniisip na, alam mo yung parang nabuburn ka. Yung parang na-stress ka na. Yung nag-overthink ka, Ten of Wands, parang naging
Ang bigat-bigat na yung dala-dala mo. Parang naging baggage na. Minsan ay napapaisip ka ng malalim. Katulad nito sa picture na to. Na parang nabuburn ka. Parang gano'n na parang intense yung nararamdaman mo. Kasi may fire din. Intense na. Nagwo-worry ka ba? Nagwo-worry? Oo, nagwo-worry ka. Yes, nagwo-worry ka. Kaya ganyan. Nag-overthink ka. Ang bigat na dala-dala mo. Lalo yung sa isipan mo, ang dami mo siguro iniisip. Lalo yung kinikip mo. Yan ang problema sa mga taong secretive. Parang walang katahimikan. Yung isipan nila, unlike sa mga walang sikreto, na hindi mahilig magsikreto, ay tahimik yung isipan. As long as walang gumagawa ng scheme and deceit or witchcraft sa kanila. Diba? So, ano pa? Surprise ng langit sa'yo. Tingnan natin kung meron ba. Ay, the star. Positivity. Inspiration. Hope. Pag-asa. Maybe pangarap mo. Kasi mayroong star eh. Parang sumisimbolo ng dream yan eh. Magiging positive na yung mangyayari sa kung saan mang area ng buhay mo yan. Pwede sa love life o sa career mo. Maging inspired ka na pagdating sa kung saan mang area yan. Maging positive na yung mga mangyayari sa buhay mo. Ano tong the star na to? More clarification with that. Four of Swords. Makaka-recover ka na sa, alam mo yung stress, yung nag-overthink ka nga, no? Makapagpahinga na yung isipan mo. Maka-relax na yung isipan mo. Yung hindi ka na nagkakaroon ng insomnia. Alam mo yung, dahil sa kakaisip ng kakaisip or kaka-overthink or dahil sa kaka-worry, nagkakaroon ng insomnia yung isang tao. Siyempre, busy yung isip mo kakaisip eh. Parang nasanay nakaisip ng isip. Kahit na oras na ng tigtulog ay isip ka pa rin ng isip, aktibo pa rin yung utak mo. Four of Swords. Magiging tahimik na din yung isipan mo, makakatulog ka na ng maayos. Na wala na yung mga problema mo, yung worries mo. Maging positive na yung mind mo. Hindi ka na mag-worry, mag-inspire ka na yung positive. Ayan. At ma-relax na yung isipan mo. Ayan. Wala na din yung mga stress na yan. Para ba may orasan? For sure, merong oras na may orasan eh. Nahihinto na yung mga stressful times na ano tong orasan na to na titigil yung Ten of Pentacles in reverse. Nahihinto na yung pamistisay ng pamilya na yan na kontrabido sa buhay mo. Yan ang nagpapa-overthink sa'yo. Yan ang parang yan yung against sa mga sa happiness mo. Sa happiness mo, yes. Yan ang against happiness mo, itong pamilya na to. Yung Ten of Pentacles, kaaway to. Para bang tong family na to na Ten of Pentacles in reverse yan. Kaaway. Enemy. Hindi daw eh. Hindi daw yan enemy. Against yan sila sa happiness mo. Against yan sila na magkatuluyan kayo ng someone na divinely guided yung inyong connection. Itong pamilya na to. Yan ang nagbibigay ng stress sa'yo. Kung bakit problemado ka, kung bakit ganyan yung na-experience mo ngayon with the Ten of Wands, parang puno ng baggage.
Ang lalim ng iniisip mo, para mag-isip ka ng isip din, puno ka ng baggage, gano'n. May ginagawa yan. Hindi daw to enemy. Ano yan? Enemy ng person mo yan, 10 of Pentacles in reverse na yan. Tingnan natin. Hindi naman. Hindi naman. Pero yan ang against sa mangyayari sa inyong koneksyon ng person mo. Yan ang bibigay siya ng problema. Ano ba yung pamilya mo ba itong 10 of Pentacles in reverse? Pamilya mo pala yan. Kaya pala hindi mo enemy. Against lang sila. Against sila sa inyo ng person mo. Kasi may the lovers nung kanina eh. Or against sila na maging masaya ka na sa love life mo. Kasi baka ayaw na sa person mo. Baka ganun. Pwede ding reversal ito guys. Nasa person yung energy ito. Pwede ganun ha. Kasi collective reading ito eh. Ayan. Parang mahinto na yan yung mahinto na yung pangingialam ng pamilya mo sa love life mo, ganon. Kasi may orasan dyan. Hindi sa mahinto yung pangingialam ng pamilya mo. Matapos na din, magkaroon ng oras, ng tamang oras na kusang papayag yung pamilya mo na magkatuluyan kayo ng person mo. Ganun ba yun? Sa oras na yan? Oo. Kusang papayag yung pamilya mo na yan na against sa inyo ng person mo na yan ang happiness mo kasi yung person mo na yan sa tamang oras na yan, no? O sa nakatakdang oras, pwede din sabihin na gano'n. Sa nakatakdang oras kasi divinely guided naman yung connection yun. Na ano yan, sila na mismo ang magsabi sa'yo na i-pursue mo yung person mo o you can be with your person, pwede gano'n. Oo. Yes. Yun na nga. Yan ang problema pag ayaw ng family sa person nyo. O kung sa person nyo man tong energy, kunwari reversal, no? Kung ayaw sa inyo ng pamilya ng person nyo, yun ang mahirap, di ba? Siyempre, pamilya niya pa rin yan. Ano ang energy ng person mo? Queen of Swords in reverse. Hindi niya mapigilan yung damdamin niya, yung emosyon niya. Hindi siya nagsiset ng healthy boundary itong person mo na to. Kasi in reverse eh. Hindi naman sa hindi nagsiset ng healthy boundary. Kundi hindi niya mapigilan yung damdamin niya. Saan? Sa'yo ba? Yes, sa'yo. Hindi niya mapigilan yung isipin ka o yung i-allow yung nararamdaman niya, no? Yung nararamdaman niya sa'yo na hindi niya dinededma yung damdamin niya sa'yo. Hindi niya pinipigilan yung nararamdaman niya sa'yo. Ganon. So, yan nga daw. Message na angels for you. Wait lang. Message na angels for you. Uy. Your desire is within reach. Yung dinidesire mo ay is within reach, no? Have faith
Magkaroon ka na ng faith as everything is working in your favor. Kaya nga sa maaaring ang tawag dito nakatakdang oras, basta tamang oras o nakatakdang oras o nakatadhaan ng oras, basta pagpatak ng oras na yan, yung pamilya mo hindi na sila kukontra or hindi na sila hadlang o sila na mismo ang magpupush sa'yo, no, to be with that person. Ganun. Wala ka na maging problema pa. Maging happy ka na sa buhay mo. Maging masiyahin ka na. Maging masaya ka na. Ayan. Bakit mahal mo ba yung person mo? At pinoproblema mo talaga. Upright ba to? Hindi. Hindi mo naman siya mahal eh. Ano lang, obsessed ka lang sa person mo. Antayin na natin. Hindi naman. Ano yan? Talagang you are meant to be together. O kaya upright ba to? Talang pa yan eh. You are meant to be together na ma-unite kayo. That's why para bang problemado ka talaga na na-stress ka kakaisip kasi ayaw ng pamilya mo against yung family mo. Pwedeng reversal to sa iba. Pwedeng sa person yung energy ito, no? Yung nakuha. Dealing with you. Ayan. Energy, ito na pala yung energy ng person mo. Ano yung feelings ng person mo na yung Queen of Swords in reverse sa'yo? Tingnan natin. Page of Swords in reverse. Clarification with the Page of Swords in reverse. Page of Cups. Okay. May iwas to. Para bang ayaw niya mang-spy, ayaw niya mang-stalk, ayaw niyang alamin. Hindi siya ganun ka-courageous na mag-reach out sa'yo. Hindi siya ganun ka-driven. Hindi ganun ka-willing itong person na to na mag-offer ng cup of love sa'yo ngayon. Na kausapin ka, na mag-spy sa'yo, ganun ba, na mag-reach out sa'yo, o yung gumawa ng first move sa ngayon, no? Kahit na hindi pa niya mapigilan yung damdamin niya towards you. Ano yan, naging emotional tong person mo na yan sa'yo? Si Queen of Swords. Hindi naman siya naging emotional sa'yo. Hindi niya lang mapigilan yung sarili niya, yung damdamin niya na ma-attract sa'yo. na ma-attract sa'yo. Na-attract siya sa'yo, guys. Na-attract talaga siya sa'yo. Dahil para bang nasa kanya yung isang pair ng shoes, kumbaga yung sa Cinderella, no? Nasa iyo ang isang pair ng shoes. Ayan. Dahil you are meant to be together, eh. Kasi divinely guided din naman ang inyong connection. Ayun, no? Pagod kasi ako, guys. Yung like, mag-reading. So, ano pa? Ini-embody mo energy ngayon. Intuition. Ay, malakas yung intuition mo pagkaganto. Ibig sabihin, may kakonek ka ba na celestial being? Meron kaya? Wala. Spirits. Meron ka bang kakonek na spirits? Wala. Malakas na intuition mo. Search for the word na intuition. Kung ano yung intuition. Nagkaka-vision ka ba? Basta malakas yung intuition mo, nagkaka-vision ka eh. Upright ba to? Pwede pa yung upright kasi pahalang pa yan eh. Oo, nagkaka-vision ka. Alam niyo yung vision? In-explain ko na yun eh, para alam niyo kung ano yung vision. Yung, minsan akala niyo parang naginip kayo. No? Para siyang panaginip. Pero magkaiba yung vision sa panaginip. Yung vision, totoo yan. Nagkakatotoo o totoong nangyayari. No?
kunwari ay nagka-vision kayo na nagpakita sa inyo si Jesus Christ. May sinabi sa inyo, may message sa inyo. Ibig sabihin, vision yun. Kadalasan ng mga ganun, lalo spiritual. Vision yun. No? Na, ibig sabihin nun, kaya siya napakita sa vision mo. Kasi may mensahe nga siyang ipabot sa iyo. Mga ganun. Pwede din na, pero yung panaginip ay, ano yan, ilusyon ng isipan yan. Yung walang katotohanan yung panaginip, yung vision, totoo yan. At kadalasan yung pag nagkakaroon ka ng vision, ay mga anghel ang mga celestial beings, o kaya God, no? Ang nagbibigay sa ng vision, kung bakit nagkaka-vision ka. Ganun yun, kadalasan. Pwede din na yung ina-trance state ka, half tulog, half gising ka. Pero hindi mo galaw yung katawan mo niyan. Kasi tulog ka talaga niyan, no? Parang tulog ka, pero half tulog, half gising. Parang gano'n. Alam mo yung parang nag-aagaw-agaw yung diwa mo na. Natulog ka na, parang gano'n. Doon, nagkaka-vision ka din. Yan. So, nagkaka-vision ka daw. Ano pa? Dahil gano'n ang malakas yung intuition, nagkaka-vision ka niyan. Pwede ka nga din mag-ano niyan eh. Yung astral travel. Pag malakas yung intuition mo. Lahat naman may intuition, pero iba yung malakas yung intuition. It's a psychic gift. Isa na yun sa psychic gift. Yun ang alam ko na lahat may intuition, pero iba na yung malakas yung intuition, o mataas yung intuition, o highly intuitive. Yun na yung may mga psychic gift na yan. So, ano pa? Yun ang pagkakaintindi ko dyan, ha? Lalo yung vision. Pag nagkaka-vision ka, may psychic gift ka niyan. Oh. It's one of a psychic gift. O psychic ability. Or psychic ability kung tawagin. Yung vision. And yung mga medium abilities. Clear audience, yan. Isa yung mga yan sa psychic abilities daw. Search nyo na lang. Hindi ako gano'n ka-expert kasi dyan. Kung ano lang yung alam ko, yun lang ang sabihin ko. Yun lang. Malakas pa intuition mo yun. Ano pa? Ang energy mo yun. And may nakikita ka guys kasi may owl dito. Oh. And flexible pa yung intuition mo. May nakikita ka na hindi nakikita ng iba. Hindi ibig sabihin naman multo. Pwede din. Pero like sa mga nagwe-wear ng false mask, makikita mo yung totoo nilang ugali. Patulad sa yung mga hinahide ng iba, nakikita mo kung ano yung hinahide nila. Ganun. Kasi may owl eh. Parang katulad sa ability ng owl na nakakita sa madilim. Kahit na yung ibang animals ay hindi nila nakikita yung sa paligid nila pag madilim talaga na walang ilaw. Yung owl, klaro yung paningin nila kahit walang ilaw, kahit madilim na madilim. Kaya yung pang hunt nila ng pagkain nila ay gabi. Kasi sila hindi makikita ng mga prey nila pag gabi, yung mga owl na yan. Pero sila makikita nila klaro yung sa paligid nila at lahat ng mga hayop na sa paligid nila, nakikita nila. Kasi klaro yung kanilang paningin pag gabi. Klaro. So may ganong ability yung owl. So parang may ganon ganing ability na meron ka mga nakikita na hindi nakikita ng karamihan. May ganon kang ability. So ganon. Ano pa? Ang energy mo na yan. Ay, confident talaga guys. Mataas yung self-esteem mo.
And sexy, hot, empress po. Attractive talaga. Pero seductive, fiery, passionate, um, charismatic, positive. Anong iniisip ngayon ng person mo na to, ng Queen of Swords sa'yo? Tingnan natin. Six of Swords. Ang umiwas. Ang umiwas. Dahil sa family mo bang against sa inyo? Yes. Dahil para, baka nagtalo na kayo niyan? Or nalaman niya na ayaw ng pamilya mo sa kanya? Kaya ganyan? Or, yes, kasi dahil sa family mo na ayaw sa inyong koneksyon, kaya umiwas na lang. Iniisip ng person mo na umiwas, lumayo. Bakit pagka ganyan yung reading, no? Negative. Negative yung feelings, yung iniisip ng person mo. Bakit, no? Ano pa ang gustong sabihin sa ng person mo na yun, si Queen of Swords? Eight of Cups. Tatalikod, lalayo daw siya. Saan? Sa'yo? Hindi. Saan? Sa lugar nila? Hindi sa'yo. Sa lugar nila. Sa lugar nila. So, kung anong balak niya, lilipat sa lugar niyo? Dahil lalayo siya sa lugar nila eh. Upright ba to? Palangan. Hindi. Hindi naman. Lalayo daw sa lugar nila. Aalis daw siya sa lugar nila. Yun. At anong connection nito sa'yo? Bakit lalayo sa lugar nila? Na kung papayag ka na doon siya titira sa inyo, doon siya titira sa inyo, gano'n? Oo. Kasi alis sa lugar nila eh. Na kung papayag ka na sa inyo siya titira, no? Sa bahay mo, ay doon siya titira sa bahay mo. Kaya pala. So ano pa? Kaya siguro umiiwas tong person mo na to. Or parang para makalma yung isipan niya. Huwag na lang siya may stress kasi ayaw ng family mo. Relax lang siya, kalmado, para kalmado yung isipan niya. Huwag niya masyadong isipin, ganun. Lalayo daw siya sa lugar nila. Kung papayag ka na sa inyo siya titira, o sa bahay mo siya titira, ay doon siya titira sa bahay mo. Para magsama na kayo. Tingnan natin. Para magsama na kayo pati. O, diba? Para bang prangkat yung person mo. Kasi lumabas na yun. Direct. Ako mas gusto ko yung direct na tao. Diretso. Kaysa madaming pasakali, madaming chichiburitsi. Kasi pag madaming pasakali, chichiburitsi, manipulative yan. Hindi kagaya ng taong direct na. Hindi manipulative. Kung manotice nyo lang. Kung maobserbahan nyo, kung naobserbahan nyo mga manipulative, ay nako, paikot-ikutin ka ng mga yan eh. Magaling sila manggulo, mag-distract ng tao. Tapos, alam yung paikot-ikutin ka nila, and magaling sila mag-mimic ng emotion, mga ganun. Madaming pasakali, madaming chichiburitse, no? Yun pa, balak mo manipula lang. Diba, ganun yung mga manipulative. Hindi kagaya sa taong direct na diretso. Pero you know what? Mas gusto na marami yung manipulative na tao. At mas dun sila naniniwala sa mga taong manipulative.
Kaya, ang kadalasan, napupunta sila sa mga manluloko. Kasi doon sila nagpapaniwala sa mga manipulative. Magaling nga kasi mamanipula yung mga manipulative. Like push and pull, manipulation. Di ba? Manipulative yun eh. Manipulation yun eh. kaya, kaya nga manipulation eh. Madaming tricks, madami silang strategy. Yung mga manipulative na yan. Ay, naku. Sino nagturo sa kanila na maging manipulative? Demonyo. Sa mga tao manipulative, demonyo. Yun ang nagturo sa kanila para maging manipulative. Kasi may mga demonyo pa dito. Di ba? Hindi pa kasi nalipol yung mga demonyo at yung mga devil. Yan ang nagtuturo sa mga tao na maging manipulative. Gusto naman ng mga tao na yan ang kanilang gawain kasi nakukuha nila yung gusto nila through that, through manipulation. Yan ang pasimuno yung mga demonyo. So yan, ano yung nais pang sabihin sa'yo ng person mo na to? Tingnan natin. Eight of Pentacles. Upright ba itong Eight of Pentacles? No. Para bang may naantay to. Na magpatuloy. Sa libro pa, magpatuloy yung pagbabasa sa libro. Parang gano'n. Na magpatuloy yung na magtuloy-tuloy yung pag-e-effort. Yung nag-e-effort kayo sa isa't isa, yung gano'n. Oo. Yun ang inantay niyo. Yung mag-effort kayo sa isa't isa. Yung magpatuloy yung nag-e-effort kayo sa isa't isa. Baka nahinto. No? Kung sa libro pa, dito nahinto sa page na to. Tapos, yun ang gusto niya. No? Ang magpatuloy. Yung pag-i-effort ninyo sa isa't isa kasi mukhang nahinto eh. Dahil sa ayaw ng pamilya mo, against yung family mo. Kahit parang ang ano ko, pagod ako. Pero papatuloy ko lang guys, kaya matamlay ako. Matamlay talaga. Yung reading. Ano pa? Gusto sabihin sa'yo ng person mo. Gusto ko tong sinasabi ng person mo dito. Aalis siya sa lugar nila. Directly. Yan ang gusto ko na mga ugali. Direct, no? Wala nang chichi-bruchi. Ibig sabihin, hindi manipulative ng person mo na to. Direct. Ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo, gustong iparating ni Queen of Swords in reverse na yan. Kung papayag ka lang naman, no, diba? Kung hindi, baka sa ibang lugar siya lilipat. Nine of Swords, baka may mga inggitira sa lugar nila. May mga kontrabido, mga ganyan ba? Nine of Swords. Namang problema daw siya. May mga nang atake sa kanya. Sa isip niya. Meron. Kaya ba aalis siya sa lugar nila? Oo. Oo, kasi may mga magician daw. May mga magician ang atake sa isip niya. May nang atake sa kanya doon. Meron. Alam ng person mo na may nang atake sa kanya doon. Na gusto siyang pa-stressin. Yung mga problema. Maging frustrated. Dahil nainggit sila sa person mo. Tingnan natin. Nainggit kasi sila sa person mo eh. Kaya inaatake nila yung person mo. Aware yung person mo with the Ace of Swords. Alam ng person mo. Klaro sa person mo. Kung ano yung ginagawa nila sa person mo. Kaya gusto niya umalis doon. So kung papayag ka daw, doon siya titira sa bahay niyo. Para malayo na siya sa lugar na tinitirahan niya na madaming inggitira. At yung mga inggitira na yun na atake sa person mo, mga ano yan sila guys?
mga kampo ng kadiliman. Kagaya dito sa amin, madaming witches dito, pang-atake sa akin din dito. Maingit-tira, nainggit sila. Ewan ko kung ano yung kinanggitan nila. Lalo na dati at may pera pa ako dati. Ngayon lang at kasi nagdinegosyo pa ako dati. Madawa-dawa pa kung sabihin na parang maluwag ba, kumaga ganun dati. Kasi may mga hanap buhay ako dati. Kaya ginagawa nila ako ng witchcraft eh. May palipad hangin, may kula, may kung ano-ano pa. Kasi mga inggitira, kampon sila ng kadiliman. O ganyan din dito sa amin. Kaya naka-experience ng ganyan. Ako din dito, may ganyan. So yan, in person mo yan, ganyan din. So, ayan. Eto na lamang guys for collective reading.